Patras kayo. Yan ang uri ng mga senador meron tayo. Ito rin si Bong Revilla, mga kababayan. Ito, binabanatan tuloy kayo ni Kaya Salvador ako Panelo. batol sa mga yan. Pumipirma nang hindi nila binabasa yung binipirma nila. Reaksyon. Ang karamihan dyan sa mga miyembro ng Kongreso, hindi mga abogado. Kita mo dyan sa 3 out of 300 nila, 320, 312. 10 lang ang abogado nila. Ano ko, sa Congress pala mga kababayan, ang tindi. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating itong Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. At ito, nako, sino kayang mga politiko itong tinutukoy ni Salvador Panelo mga kababayan? Walang takot na binara itong mga politiko na ito. Sino kayang congressman ba ito? Senador ba ito? Itong mga tinutukoy ni Salvador Panelo. Naku, ito Salvador Panelo talaga mga kababayan. Walang takot talaga ito. Naku. Ito, tingnan natin kung anong sinasabi dito ni Salvador Panelo patungkol ito sa issue nung bicameral report report mga kababayan na nirmahan kahit may fill in the blanks mga kababayan. Nako, eto tingnan natin. By the way, bago natin umpisahan ito mga kababayan, paki-like and share ng video natin para makita din ng iba kung anong mga sinasabi dito at maintindihan kung anong mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. And pakisuyo ko mga kababayan, paki-subscribe sa ating channel mga kababayan na kung pwede matulungan nyo ako na abot tayo ng 1,000 subscribers mga kababayan for 2025. Okay? So yan lang po yung hiling ko mga kababayan. At doon sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Sana magpatuloy po kayong sumuporta dito sa channel natin mga kababayan. At ito, kinggan natin. Ako, ay patungkol ito doon sa mga pumirma sa bicameral meeting mga kababayan, lalo na mga senador mga kababayan na pumirma doon sa bicameral meeting report na meron palang blankong items mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Pumirma kayo na hindi nyo pinag-aralan. Ano po Una pa lang, barado na. ang komento nyo sa panukalang batas na yan? Unang-una, yung panukalang batas na yan, natatawa nga ako rito sa mga nag-atrasa na mga senador. Kung ano sinasabi nila ngayon, kailangan pag-aralan. Sila lang ibig sabihin yan, pumirma kayo na hindi nyo pinag-aralan. Tama nga naman mga kababayan. Kasi nga, sino ang mga nag-deny niyan? Pumirma at mga nag-deny. Kasi expected naman na i-deny mo yan at sasabihin mong walang blanco kasi nakapirma ka. Kung aaminin mo na pumirma ka at may blanco, anong tawag mo doon? Basically, ito sinasabi ni Salvador Panelo. And most likely, para palusot na lang nila na sasabihin wala silang nakitang pirma or wala silang napansin. And then, yun na nga, wala silang napansin, hindi ibig sabihin nun, walang blanco. 'Di ba? Hindi lang nila napansin. Simpleng mayroong blanco, hindi lang nila napansin. 'Di ba? Masyadong safe mga kababayan. Ganito kasinungaling itong mga senador na ito, mga kababayan. Tignan ninyo. Research niyo dyan kung sino yung mga pumirma, mga kababayan. Sis Escudero. Sino pa? Grace po. Well, si Grace po hindi na, kasi end na yung term ni Grace po. Parang, most likely safe si Grace po ngayon mga kababayan. At yet, tandaan natin ito kasi most likely tatakbo ulit yan si Grace po. And well, hindi ito natatakot si Grace po kasi end na yung term niya. And baka mga kababayan, mayroong nakahintay dito na posisyon bilang sekretary mga kababayan. So anong mga sinasabi ng mga senador ngayon, yung mga nakapirma? Ang dami ng mga palusot mga kababayan. May iba nagsasabi na wala kaming napansin, wala kaming nakita. Anong sabi ni Chis Escudero mga kababayan? Sabi niya, hindi yan problema daw kasi yung Appropriations Committee naman yung
magsusolve niyan. Halimbawa, may problema, may blanco, may authority naman yung appropriations committee na maglagay ng amount dyan. Mga kababayan, bakit kayo magkakaroon ng bicameral conference meeting kung pwede naman palang ganyan, mga kababayan? Pwede naman palang gawin yan ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Bakit nagsasayang pa kayo ng oras dyan para mag-meeting kayo? Pasikat lang yan. Oh. Ayan na, ito, si Win Gatchalian, may sinasabi pa na, pina-review ko yan sa staff ko. Naku, Win Gatchalian, tanggalin mo na lahat ng staff mo na nag-review niyan, na hindi ka sinabihan na meron pa palang blanco bago mo pinirmahan. Nakakalain nyo mga kababayan, tingnan nyo, halimbawa, empleyado ka o isa ka dun sa mga staff ni Senador Win Gatchalian, mga kababayan. Sabihin natin na isa ka sa mga nag-review at hindi mo rin napansin. Sabihin na lang natin ano yung nangyari. Anyat pumirma si Win Gatchalian, mga kababayan. And then ito, nakabulilyaso na, sinong biniblame ngayon ni Win Gatchalian? Hindi yung staff niya, di ba? Ikaw yung staff, isa ka sa mga staff ni Win Gatchalian. Gusto mo ba ng ganitong klaseng amo mo? Gusto mo ba ng ganito na kapag magkabulilyaso, ikaw yung fall guy? Walang pinagkaiba ni Pinoy. Di ba? Natatandaan nyo nung sa 44, nung nagkabulilyaso na, hindi niya kasalanan ng mga commander doon. Parang ganito rin. Pinirmahan niya, kasi ni-review ng staff, wala namang issue, pinirmahan niya. Kasalanan talaga ng staff. Biniblame yung staff. Naku, mga kababayan. Tandaan niyo itong mga senador na itong mga kababayan. Pirma lang ng pirma. Ngayon, nung binatikos, may mga bumatikos, biglang Isa pa pala rin pala dito si Jinggoy, mga kababayan. Tingnan. Well, hindi ako sigurado, pero I think isa ito si Jinggoy, mga kababayan. Isa din doon si Joel Villanueva. Pero in fairness naman kay Joel Villanueva, mga kababayan, sa tingin ko magaling naman si Joel Villanueva. Dito lang siya nagkamali. Well, tingnan nyo lang, evaluate nyo lang ng mabuti itong mga senador na ito. But again, karamihan dito, no? Sirang-sira ng mga kababayan. Ito si Win Gatchalian, ako, manggagamit itong mga kababayan. Ako. Yun, natandaan nyo, bago pa nag-eleksyon, bago pa nag-filing ng candidacy for 2022 election, natatandaan nyo? Nag-request ito si Win Gatchalian kay Sara Duterte na tumakbo bilang president at gagawin siya bilang vice president, mga kababayan. Ang laki nga ng mga billboards noon, kung natatandaan nyo, may tagline na kay Sara, ibang kulay yung win tayo. Kay Sara, win tayo. Diba? May double meaning yun. Diba? Ginagamit, tinitake advantage kasi nga si Sara Duterte, ang lakas sa survey nun. Kaya tinitake advantage niya. Kaya ako, personal opinion ko ito, manggagamita ito si Win Gatchalian. Then may issue pa doon sa yung sasakyan niya, plate number 7. Kayo na bahala doon, mga kababayan. Comment kayo dyan. Kung ano sa tingin niyo doon. Anong tingin niyo dito kay Win Gatchalian? Pakinggan natin. Tingnan natin anong sa tingin niyo dito. Yan. Ito ako, sa tingin ko, delikado ito kapag nasa posisyon ito. Uupo pa ito ng higher position. Kasi nga ito, hindi umaako ng responsibilidad, mga kababayan. Kung ako, well, kahit sabihin ko na, nakapirma, hindi ko napansin. Katulad ni Joel Villanueva, wala akong nakita, hindi ko napansin yung mga blanco. Kung nakamali ako. Ang daling sabihin nun . No? Compared sa, sila ng staff ko, ni-review naman nila, wala naman. Biniblame yung staff. Ako. patras kayo. Yan ang uri ng mga senador meron tayo. Ito rin si Bong Revilla, mga kababayan.
Ito, binabanatan tuloy kayo ni Kaya Salvador ako Panelo. batol sa mga yan. Pumipirma nang hindi nila binabasa yung binipirma nila. Tsaka smoke screen lang daw ito, Attorney Saleh. Sabi ng netizens, para pagtakpan yung issue sa BICAM, yung may mga pat lang sa BICAM report sa 2025 budget. Hindi smoke screen yan. Kasi alam niyo ang mga issue dito sa bansa, palaging maraming lumalabas. Kaya mabuting lumalabas at napag-uusapan. Hindi yan smoke screen kahit ano pang klaseng issue. Hindi mo mapagtatakpan yung mga ginagawang paglabag sa saligang batas. Palaging nandun yun. Oo nga. Ba? Maradol na talaga mga kababayan. Nako. Ito talaga mga senador, mga kababayan. At alam nyo, sinabi na ni Amy Marcos mga kababayan, di ba dati? Na, kailan umatin yung mga senador? Nung first and last meeting lang mga kababayan, di ba? O, di ba? Binulgar na yun ni Amy Marcos. Yeah, well, karamihan sa atin, hindi pa pinansin, well, pinicture natin yan dito. Pinuna natin yan dito sa channel natin. And yet, ngayon lang ito nagkaroon ng, sabihin kasi, nagkaroon ito ng ebidensya, binulgar. Naku. Tsaka nabanggit mo, Attorney Saleh, yung kalidad ng mga senador noon. Ngayon, ano bang qualities of senators, sir? The years 80s, 70s. Ano ba ang pagpili ng mga Pilipino noon sa mga ihahalal sa Senado? Unang-una, dapat talaga abogado. That's number. Kailangan talaga may nalalaman para hindi nagmumukhang tangi pagdating dyan sa Naku, tinawag tuloy hatang. Naku, mga kababayan. Grabe naman to si Panelo. Talaga totoo naman talaga. Well, hindi necessary para sa akin ito mga kababayan. Hindi naman talaga necessary na dapat abogado talaga. Kasi meron naman well, kahit yun nga sa batas natin required lang ay Filipino eh. At least alam mo yung batas. Kung halimbawa hindi ka abogado, kahit sabihin nating out of school ka, hindi ka na kapag nakapagtapos. Okay lang 'yan. Basta willing mong matutunan yung mga batas. Katulad, good example natin dito si Manny Pacquiao and Robin Padilla. Hindi ko lang alam kung nakapagtapos ito si Robin Padilla, pero ito si Pacquiao, may degrees ito, pero yun yung mga special binigay sa kanya dahil sa profession niya. Pero sabihin mo yung nag-aral talaga na 4 years, na may master's, doktor nga ito si Manny Pacquiao eh. May doctor's degree nga ito eh. Kasi nga dahil sa profession niya, yung na-achieve niya. Yet, nung tumakbo ito ng kasenador mga kababayan, hindi ko pinopromote ito si Manny Pacquiao ha, tumatakbo pa naman ngayon si Manny Pacquiao. Example ko lang, na kahit hindi necessarily na abogado. Yet, nung tumakbo si Manny Pacquiao, nakita ninyo, umenroll talaga siya ng special class patungkol dyan sa parang kung tama yung pagka-remember ko, yung parang public government talaga, yung public administration. Kung papaano patakbo ng bansa, kung anong mga roles itong mga nasa Senado, nasa Kongreso, yan inaral talaga na ni Manny Pacquiao. Nag-invest talaga siya dyan para matuto siya. The same thing with Robin Padilla. Si Robin, hindi nga lang natin nakita na talagang katulad nun ni Manny Pacquiao na nag-enroll siya. Yet, si Robin Padilla kumuha ito katulad ito si Sal Panelo, kinuha itong bilang consultant ni Robin Padilla para talaga maintindihan niya kung ano yung mga roles nila dyan sa Senado. Ang hirap kasi dito sa iba, iniisip lalo na dito, itong mga trapo ito, Bong Revilla, tagal na dyan ito eh. Sino pa, Jingo Estrada, ang iniisip lang, well, correct me if I'm wrong ha, iniisip lang talaga nila dito na kung maging senador ka, magawa ka lang ng project dyan, lagay mo pangalan mo, okay na. Yan yung hirap eh. Hindi naman trabaho ng mga senador yan. Yan nga ito, at least, hindi na kailangang abogado, at least lang, alam yung batas.
advantage na yun kapag abogado ka kasi alam mo yung mga pasikot-sikot. Eh. Oh. At least alam mo yung batas, alam mo kung ano yung gagawin mo, at kung alam mo kung paano mo ifo-formulate yung mga batas na gagawin mo. Of course, pwede ka naman kumuha talaga ng tauhan dyan. Okay? Kaya, gaya na, mayroon naman dyang iba. Ang dami naman dyang, kaya nga gusto natin magkaroon ng mga doktor na makapasok dyan, mga, well, of course, again, abogado, gusto natin makapasok dyan, para well represented yung mga iba't ibang sector sa bansa natin. Okay? Ito, pagpatuloy natin. Ano pang sinasabi ito ni Panelo? Liberation. Ang karamihan dyan sa mga miyembro ng Kongreso, hindi mga abogado. Kita mo dyan sa 3 out of 300 lang, 320, 312. 10 lang ang abogado nila. Kaya Ano ko, sa Congress pala mga kababayan, ang tindi. Yan talaga mga kababayan. Then sa Congress, kasi dyan yung nag-uumpisa yung karamihan sa mga batas. At least naman lang, alam nila, di ba? Yan nga, example natin si Stella Kimbo, mga kababayan. No, na, kung natatandaan nyo, nung tinanong siya, anong mangyayari doon sa mga, kasi may, patungkol ito kay Alice Goo noon dati, na bilang mayor, at tinanong siya, kung anong mangyayari doon sa mga ikinasal ni Alice Goo bilang nung sa time na mayor pa si Alice Goo. At ngayon, na-dismiss si Alice Goo bilang mayor. So tinanong si Stella Kimbo noon, ano nangyari? Anong sagot ni Stella Kimbo? Hindi sagot ni Stella Kimbo na, papatawag nila yung mga ikinasal na nag-preside si Alice Goo o mawawalang visa daw. Nako, mga kababayan. Hindi ano mangyayari? Di nag-annulment agad. Kahit walang nag-file ng annulment, mga kababayan. Di ba? Hindi niya, kasi nga meron dyan sa batas na in good faith, naniniwala yung mga ikinasal na mayor ito. So, anong effect ng ginawa ng mayor sa time niya ni Alice Goo? Valid yun. And yet, hindi alam yun ni Kimbo, ng kababayan. Unfortunately, and yet, mambabatas yan. Kaya nga, ito sinasabi ni Panelo, gusto niya na abogado. Again, kahit hindi na man lang talaga abogado, at least aralan mo yung mga batas. Di ba? Para naman, hindi ka magmukhang tanga. Ito, sinasabi na ni Panelo. Mukhang tanga eh. pagdating sa mga rules, hindi sila marunong. Nagkakalat sila lahat doon. Kaya dapat talaga may aral ka ng abogasiya. Pangalawa, dapat ang isang katangian dapat matapat ka sa sinumpaan mo. Dapat ang saligang batas lamang ang susundin mo. Tama naman talaga. Yan naman talaga, mga kababayan. Kasi nga, itong anong pinakikita ng Congress dito nung ginawa nila itong budget, mga kababayan. Nagiging unconstitutional kasi hindi sumusunod sa batas eh. Ang sabi ng batas na dapat mas malaki, ang pinakamalaking budget ay sa education. And yet, ano nangyayari? Yung DPWH ang mas malaki. Anong ginawa nila? Di nila pastangan nila yung constitution, sinasabi na yung PMA, yung ibang schools under defense, yung mga police academy, ikasali dun sa education. Sinali nila dun sa total, kaya naging lumabas na mas mataas yung education, mga kababayan. And yet, paglapastangan yan, mga kababayan. Kaya nga, mayroon na nag-file doon sa Supreme Court na magiging patungkol dito sa issue sa 2025 budget. At ito rin, baka mayroon ding mag-file kasi nga sa process ng General Appropriations Act, may nagkaroon ng problema ito, pinupunan ni Panelo, mga kababayan. Yun ang napakahalaga sa lahat. At saka, number 3,
huwag ka nang makikialam sa pera ng bayan. Hayaan mo na yung executive dyan. Kayong mga legislador, dapat talaga yung pagguhit lang ng batas. Wala nang iba. Naku, yan talaga yung trabaho mga kababayan ng mga kongresista. Ako agree dito kay Panelo. Yan naman talaga. Sinasabi na yan ng Supreme Court dati na hindi trabaho ng mga kongresista na magkaroon ng iba't ibang project, lalo na dyan sa DPWH. At ngayon mga kababayan, anong nangyayari ngayon? Ang daming in-insert na budget dyan sa DPWH na hindi naman ni-request ng Malacanang. Sino man nag-insert niyan? E di itong mga kongresista na ito, yung nandyan sa bicameral committee meeting, mga kababayan. And unfortunately, inapprove nila ito. Di ba? So, anong mangyayari dyan? And ito pa, karamihan dyan sa mga kongresista natin, mga kababayan, mga kontratista yan ng mga projects ng government. Or mayroon yan ng mga companies or mga construction companies, karamihan dyan, na nakikipagkontrata dyan sa mga proyekto ng gobyerno natin. Diba? So, dyan napakahalata dyan mga kababayan na ikaw yung gumagawa ng batas, ikaw yung nag-i-insert ng mga projects dyan sa DPWH. At the same time, yung company mo ay yung magbibigay ng serbisyo at babayaran ng gobyerno. O di ba? Ganyan kakapal ang pagmumukha ng mga kongresistang ito mga kababayan. At eto na nga. Ito, sinasabi ni Pangulo, huwag niyo kialaman yan. Kasi magkakaroon talaga ng problema yan. Oh. Okay? Oh, so ito mga kababayan, comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito, anong dito sa pahayag ni Salvador Panelo mga kababayan, and then comment kayo dyan, free yung, kung disagree kayo dito, then comment kayo dyan, free yun, walang pipigil sa inyo, open itong comment section natin mga kababayan, okay? So dito na lang po muna tayo, paki-like and share ng video natin para makita ng iba. Then, yung pakisuyo ko sa inyo na kung pwede, subscribe ng channel natin para abot tayo sa goal natin na 1,000 subscribers ngayong 2025 mga kababayan. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.